I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo guys, sa yan. Sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. So, kahapon nag-voluntary sumurrender si dating Senator Revilla. At siyempre, marami na rin nagtatanong kung ano na po ang nangyari doon sa iba. Sabi ko rin, 'di ba? Well, hindi man tayo abogado pero maghintay tayo. Due process kasi yan dahil matataas na opisyal sila eh. Kailangan talaga sila na imbestigahan ng gusto. So, dahil dyan, ito si Senator Villanueva medyo yata tagilid din. Ha? Dahil dito mga kababayan, basahin po natin para kumpleto detalyado. Sabi ng DOJ, at basahin po natin. Okay, eto na. Sabi po dito ng abogado, sabi ng DOJ siyempre, tungkol dito sa kay Senator Villanueva, sa kaso or kinasasangkutan niya mga kababayan. Sabi yan, Joel Villanueva faces 3 non-billable malversation case before DOJ. Goes. Ayan na ang sinasabi natin eh. Sabi sa inyo guys, wait lang tayo. Due process po yan. Sunod-sunod na. Di ba? Ayan January 20, 2026. Goes. Allah, non-billable. Nako. Blood control pa more. Oh my goodness. Sabi po ng abogado yan guys Sabi dito, tingnan nyo yan. Sabi dito, Senator Joel Villanueva is facing 3 malversation cases before the Department of Justice, which is ang DOJ, all of which are non-billable. The department official said on Tuesday. Yan po ang sinabi ng spokesperson ng DOJ. See? Tatlo? What? Tatlo guys. Non-billable. Oh my goodness. Nakaready yata ang kulungan nila sa Quezon City actually. So, dahil voluntary sumuko si dating Senador Revilla kahapon guys. At ngayong araw ay inaresto din po yung dalawang staff niya yata. Yes, hindi ko na ipinakita sa inyo. Yung dalawang staff niya inaresto din ng NBI. Ayan Sabi ni DOJ spokesperson Attorney Pulo Martinez said Villanueva is a respondent in 3 separate cases linked to an allegedly anomalous flood control project in Bulacan. With the complaints either under the preliminary investigation or undergoing further review by prosecutors. I think it's also important for the DOJ to clarify that Senator Joel Villanueva is respondent. It's not just 1 but 3 in a total malversation cases before the DOJ Martinez told reporters. So, goes. Sala kayo. Ayan. Ay nako. Okay, magkita-kita na lang kayo sa kulungan. Ay, sino nauna si dating Senator Revilla, sunod si Revilla. Sunod sino bang sa tingin yung susunod? Sino ang susunod? Si Villanueva, si Estrada. Tapos sino ba to guys? Si Chis Escudero. Tapos yung bakit puro Duterte Black mga kababayan ang mawawali sa Senado? Tapos nagtatago si Bato. Walang natira. Tuloy ang impeachment ni Sara, guys. Maganda yan. Sigurado for tweet. Wala nang wala nang Duterte Black. Naloko na. Sabi po din, natawa talaga ako Shoutout sa mga Marcos Loyalist, supporters, Filipino, and OFW. Ano guys ang kapalagayan nyo? Ay, nako, basta ako. Due process, batas ang sundin, doon tayo. In one of the cases, Martinez said Villanueva sought more time to submit his counter affidavit and did not personally appear during Tuesday preliminary investigation. Bakit? What happened?
Where na you? Hoy, bakit? Hindi ka nag-ano? Oh, no. Prosecutors granted his request to extend the deadline until January 26. So, pa-extend pa, ha? Well, abangan po natin, subaybayan po natin yan, mga kababayan. Villanueva has already submitted a counter affidavit in one of the 3 cases Martinez added. Talaga ba? Oh, grabe. Dapat guys, no, kumbaga tingnan ang bank account nito, yung mga assets niya baga, no? Oh. Hindi ba yata naglabas ng ano ito, SALN? Sabi pa dito mga kababayan, tuloy, the cases stem from the alleged misuse of public funds for a flood control projects undertaken by top-notch Catalyst Builders in Corporation in Bulacan. Agay. Oh. Si Bernardo at saka si Diskaya guys at saka si Alcantara, sila po ililipat sa custody ng DOJ. Ayun, kahit i-research nyo, Martinez statement came as the Sandigang Bayan ordered the arrest of the former Senator Ramon Bong Revilla Jr. over separate malversation cases involving a ghost flood control project in the same province. Oo nga, sa Bulacan. Oh, kakutsa ba? Sabay ganun. Revilla is currently being held at the Quezon City Jail in Payatas pending the Sangguniang ruling on his request to be transferred to the Philippine National Police Custodial Facility at Akam Krami. Malversation is classified as non-bailable offense under the Philippines law when the evidence of guilt is strong. Nako. Ganun pala yan, no? Pag talagang yung malversation guys, no? Ang bigat talaga yun yung ganung klaseng kaso. As long as sabi niya kasi dito, malakas ang ebidensya laban sa akusado, naku po, non-bailable, paktay kayo ngayon. Hala kayo. Nako. Yan ang sinasabi natin guys Kayo mga kababayan, ano po ang masasabi nyo? Well, ako, basta batas ang lulutas, ibig sabihin, gumagana ang batas sa Pilipinas. Sabi sa inyo PBBM pa, walang sinasanto nga talaga makulong ang dapat makulong. Pag nagkasala sa batas, natural. Hindi uso ang pabor-pabor. Kasi, kung ang isang pangulo ay laging paboran, yung mga kakilala niya, tulad ni, tulad ni mga kababayan ni dating Senador Revilla, malapit kay PBBM yan, tumakbo yan sa kanang yung under sa kanyang alyansa before. You see? Pero walang magagawa siyempre may batas tayo, yun dapat ang sundin. Hindi po uso dito ang awa kahit kaibigan mo pa. Anong silbi mo bilang Pangulo ng Pilipinas kung ang puso mo naman ay maunawain o may pusong mamon sa mga nagkakasala sa batas? Hindi po, dapat matigas ang puso mo. Kahit kaibigan mo yan, dapat wala kang sinasanto. Go. Pag nagkasala, di tudas sa batas. Di ba? Ganun lang yun Pero pag sa panahon ni ni Poncio Pilato, wala. Walang mga ganyan. Totoo yun. So yun mga kababayan. Kaya abangan natin itong susunod na hakbang or anuman ang resulta sa kaso ng mga ito. I-updates natin lagi yan. Hindi tayo nawawala mga kababayan. Well. Nagko-comment. Sabi ni Bong Revilla, alam ng Diyos wala akong kasalanan. Ito naman kaya si Joel. Anong punchline ang bibitawan niya? Yun lang. Di ba? Baka same words. Yun pala, tumatawag kayo sa Panginoon pero hindi nyo alam ang ibig sabihin ng tinatawag nyo kung sino po yun. Na alam nyo, pinagbawal niya yung mga ganyang klaseng pagnanakaw, di ba? Sa mga taong yung mga taong nasasangkot sa
pagnanakaw. Di ba mga bes? Siyempre, alam mo ang Diyos nagagalit sa mga ganyan. Sabi ba naman ni Rebilla, wala siyang kasalanan, di patunayan niya kung talaga wala siyang kasalanan, di ba? Ilaban niya. Oh. Kaso lang medyo tagilid, no? Patulong siya kay ex-ombudsman Samuel Martires kung paano makalusot sa mga kaso. Yes, kung dati natutulog yung mga kaso sa ombudsman, ngayon, wales. Ha? Lahat lumabas. Kaya nga, galing ni Ombudsman Remulla, guys, ha? The best. Ikaw na ang susunod. Agay! So, yun, mga kababayan. Ano po ang kapalagayan nyo? Ano pong balang musga, mga best, ha? Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye-bye-bye and baboos. God bless Philippines. There's more, guys. Don't forget to like and follow me. Bye!